we are battling, we are trying to win over the words of the enemy. But again and again, only by the grace of God, we win. Kaya kapag isinuko mo na yung pakikipagbaka mo, automatic, talo ka na. Kung nadadama mo pa ngayon na ikaw ay nakikipagbaka, ibig sabihin, the battle is not end yet. Ayaw mong isuko ang pananampalataya. Mas maganda kung ganun ang nadadama mo. Kasi kung wala nang sumbat sa'yo, at masaya ka na huwag nang ipagpatuloy ang pananampalataya, ibig sabihin, may nanalo na. May nanalo na talaga. Diba? Ngayon, ang sabi dito sa James chapter 1, verses 13 to 15, ang tao kasi minsan, sinisisi niya ang Diyos. Bakit? Kung siya hindi makapagpatuloy sa pananampalataya, iniisip niya, ang Diyos ang may dahilan kung bakit. Pero alam nyo, ang sabi ng salita ng Diyos, sabi sa Tagalog, ano ang sabi sa Tagalog? Kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isipin galing ito sa Diyos. Dahil hindi maaaring matukso ang Diyos sa kasamaan. At hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Sa bawat araw ng ating buhay, kung bakit tayo nakikipagbaka, dahil nag-aaway yung pananampalataya at yung pagnanasa. There is a battle between our faith and our earthly desires. Our personal interests, our personal wants, our personal needs. These things are battling against our faith. Kaya kung bakit nadadama natin minsan na, kung sa tutuusin, napakaliwanag naman kung ano ang tama at mali. Di ba, mga kapatid? Pero bakit minsan nahuhulog pa tayo sa kasalanan? Dahil nga, habang tayo'y nasa lupa pa, yung pagnanasa ay nariyan. Habang tayo nasa lupa, ang dyablo kasi nariyan pa. Again and again, sa mga hindi pa sumasampalataya, wala nang sumbat yan. Kasi bakit pa maghihirap ang dyablo sa kanila? Yung mga sumampalataya, yan ang talagang tinatrabaho ng dyablo. Kaya ang trabaho ng dyablo sa araw-araw ay buhayin yung iyong pagnanasang makalaman. Totoo yan. Yung makasanlibutan na ating pagnanasa. Halimbawa, sa atin na mga mananampalataya, lagi ang salita ng Diyos, tinuturuan tayo mamuhay sa kabanalan, sa paglilingkod. Ang daling mahulog. Ang daling mahulog sa pagkakasala. Di ba? Kung paano mo gustong naisundin ang kabanalan, kunin mo lang yung cellphone mo na yan, manood ka ng porn, talo ka na. Di ba, mga kapatid? O halimbawa, sabi sa Biblia, tigilan niyang mga kalibugan. Gusto mong mamuhay sa kabanalan, pero inisip mo si sister, inisip mo si brother. O di kaya, nag-i-scroll ka sa Facebook. Nakita mo itong mga bagay na sana hindi mo nakikita. O yung pagnanasa mo, yung makalamang pagnanasa mo, nabubuhayan tuloy. Daya ng kaaway. Tama. O, kaya habang tayo nandito sa lupa, araw-araw, yan talaga ang gustong mangyari ng kaaway. Mahulog tayo sa ating mga pagnanasang makalaman. Amen, mga kapatid? Kaya mayroong iba't iba kasing paraan ng dyablo eh. Meron tayong tinatawag na distraction, double-mindedness, deception, detractors, doubting, discouragement, disbelief,
O halimbawa, yung distraction. Ano yung distraction na yan? Kapag yan, kinukuha yung attention mo sa Diyos. Amen? Imbis na sana your attention is unto our God. But your attention ay nahahati. Amen? Halimbawa, imbis na alam mo, dapat you focus on these things. Things that are about the holiness. But then, nahahati yung decision mo. Kung ano ba tala ang gagawin mo, anumang bagay na makapaglalayo sa'yo sa atensyon mo sa Diyos, that is a distraction. And that is the tactic of the enemy. Tandaan nyo si Kristo, nang siya'y magkatawang tao, nag-fasting siya, 40 days. Anong sabi ng kaaway? O, sabihin mo sa bato, gawin mo, maging tinapay. Dahil the enemy is trying to lose the focus of Jesus. But Jesus is focused. That's why we have to be focused so that the enemy cannot work within us. Lalo na ngayon, sa mga maliliit na bagay, diyan lalo gumagawa ang diablo eh. Doon sa mga bagay na hindi mo masyadong pansin. Sa mga bagay na hindi masyadong obvious. Diyan gumagawa ang kaaway. Kasi ang diablo, tuso. Hindi yan gagawa ng mga bagay na predictable. Mabibisto kasi agad siya eh. O, ano pa? Yung double-mindedness. Sala sa init, sala sa lamig. Maglilingkod ka ngayon, bukas magbabago ang isip mo. Nag-promise ka sa Panginoon, mananalangin ka, kinabukasan, nagbago ang isip mo. Pagbago-bago. That is double-mindedness, mga kapatid. Kaya, ang kaaway, madaling gumawa kapag tayo nagdadalawang isip. Ano pa? Yung deception. 2 Corinthians 11:3. When we are deceived, yan, gustong-gustong environment ng diablo yan. Ikaw naman, madali kang mapaniwala. Dahil medyo gumagaan ang buhay mo, sumasagana ang biyaya sa buhay mo, nawawalan ka ng oras sa Panginoon ngayon. At ang sabi mo pa, biyaya. Hallelujah! Anong biyaya doon? Sa ihihiwalay ka sa paglilingkod. Praise the Lord. Hindi biyaya yun. Tunay. Ang biyaya ay lalo kang ilalapit sa Diyos. Pero ang mga bagay na lalong higit na makapagpapalayo sa Diyos ay mga daya. Daya yan. Kaya wag nating gagamitin ang salitang biyaya sa mga bagay na alam natin inilalayo tayo sa Diyos. Kung ganun ang iyong unawa sa biyaya, definitely you are deceived. And the enemy is at work within you. Kaya mga kapatid, kailangan pala yung ulo natin, suotan lagi natin ng helmet. Di ba yung helmet? Kahit maalog yung ulo mo na yan. Ang utak mo, hindi magbabago. Dahil yung isip mo, nakabakod. Pero alisin mo yung helmet, di ba? That's the full armor. O mga kapatid? Yes? O. Mga kapatid, di ba? Kapag ang ulo, inalisan mo ng helmet, mauntog ka lang. Sabi nga ng nanay mo, bakit yan ang napangasawa mo? Hallelujah. Di ba? Di ba mga magulang natin, minsan ganyan ang sinasabi. Tunay. Parang inuntog mo na lang, parang iuntog mo na lang yung ulo mo sa pader. Tunay. Di ba? Kasi parang nawalan ka sa ulirat. Alam nyo, ang diablo, kapag inalis mo ang helmet sa ulo mo, naku, gusto pa niya biktimahan. That is the deception. O, basahin natin ito. Pero pag nag-aalala ako na baka malin lang kayo. Tulad ni Eva, nananin lang ng ahas at mawala ang inyong taus-pusong hangaring sumunod kay Kristo.
Kaya kapag ang tao nalinlang, nawawala, yung hangarin niyang sumunod sa Diyos. Kaya gustong-gusto yan, tirahin ng dyablo. Yung mga madaling malinlang. Amen, mga kapatid. Ano pa? The detractors. Yung mga detractors na yan. Ano ang sabi dito sa James 5:12? Sabi ng salita ng Diyos, mamili ka lang. Kung oo, oo. Kung hindi, hindi. Diba? Huwag ka syadong magulong magdesisyon. Maglingkod ka? Oo. Kung di ka maglilingkod, sabihin mo hindi. Hindi yung urong-sulong ka. Diba, mga kapatid? Higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manunumpa sa mga pangako ninyo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o ano pa man. Sabihin nyo lang na oo kung oo, hindi kung hindi, para hindi kayo hatulan ng Diyos. Kasi ang paiba-iba ng sabi, ano ang sabi sa English? Are condemned already. Kaya dapat pala, kung oo ka sa Diyos, oo ka lang, wala nang hindi. Kasi kapag humindi ka sa Diyos, automatic, you are condemned. Amen, mga kapatid? Kaya pala, dapat tayo, when it comes to our decision making, when it comes to our faith, when it comes to our God, isa lang ang sagot. Ano ba? Maglilingkod ka ba o hindi? Minsan, kung maaari mo lang gamitan ng ganitong tono no? Ano ba? Maglilingkod ka ba o hindi? Sabihin mo na kasi, oo ba o hindi? Di ba, mga kapatid? Pero siyempre, babaitan mo Kasi ang Diyos mabait. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, magdesisyon ka, magdesisyon ka talaga. Dahil, kung ang sasagot mo ay hindi, alam mo na. At least ngayon, alam na natin kung sasabihin natin ay hindi. Nasa iyo na lang yan kung hindi ka pa. Ano pa, mga kapatid? Discouragements. That's actually one of the very conducive environment of the enemy to attack us when you are discouraged. Kasi when you are discouraged, you are losing the confidence. Right? Di ba kapag nawawalan ka ng kumpiyansa, you start to doubt. You begin to doubt. Halimbawa, nanalangin ka. Sabi ng salita ng Diyos, pag nanalangin ako, hiniling ko, ibibigay ng Diyos bakit ang tagal-tagal ko nang hinihiling? Hanggang ngayon, hindi pa binibigay. Nako, pag ganyan mag-isip, gustong-gusto kang atakihin ng kaaway. Kaya dapat ang sasabihin natin kung ano ang loobin ng Panginoon. Kung ano ang loobin, di ba yan sabi sa James? Sa susunod na taon, mangingibang bansa ako, magpapakayaman ako. Anong sabi ng salita ng Diyos? Ikaw nga ang buhay, parang mist lang, parang singaw. Naririto ngayon, bukas wala. Dapat ang sabihin mo kung ano ang loobin ng Panginoon. Kaya kapag gano'n ang mindset mo, kung ano ang loobin ng Panginoon, even though you are discouraged, you have faith. Amen? Mayroon ka pa rin pananampalataya Kasi yung pananampalataya mo, hindi ito ang kalooban ng Panginoon sa akin. Pero alam ko, Jeremiah 29:11, ang pinakamabuti, ang kalooban ng Panginoon sa akin. Pag pinaunahan mo na yan ng pagdadalawang isip, nako, sasamahan ka talaga ni Satanas. Halimbawa, you are questioning the faith. Nako, talaga, susustentuhan ka pa ng dyablo dyan. Para mas lalong mahinog yung pagdadalawang isip mo, yung pangangamba mo. Tamang-tama yan, para ang dyablo makagawa sa'yo. Kaya when you lose the confidence, you are losing the faith.
When you lose the faith, you're not living by faith anymore. You are living by sight. Nabubuhay ka sa kung ano ang nakikita mo ngayon. Hindi sa kung ano ang pananampalataya mo. Diba? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. But when you start to doubt, the enemy will attack your emotions, your mental well-being. Kapag na-atake ng dyablo ang mental health mo, ang spiritual health mo, nako, holistically, you are attacked. This brain is powerful. Napaka-makapangyarihan ng utak. Sa tao nga, the brain is the control center. Kung ano ang isipin nito, itong buong katawan nadadama. Di ba, mga kapatid? Kaya kapag ang isip natin, dinagdagan natin ito ng kakulangan ng paniniwala sa Panginoon, susunod, pati katawan mo, di na magsisimba yan. Totoo yan. Because the brain is controlling your body. The brain is inuutusan yung katawan mo. Dahil may pagdadalawang isip ka, dahil nabawasan ka ng kumpiyansa, bakit ka pa magsisimba? Di ba mga kapatid? Aminin natin yan. Kapag yung pag-iisip natin medyo naaalog-alog ng kaunti, nag-iiba din ang desisyon natin sa paglilingkod. Pati ang pananampalataya nadadamay. Kaya ngayon, nabubuhay ka hindi dahil sa iyong pananampalataya. Nabubuhay ka dahil sa iyong pandama. Kung anong nakikita mo, kung anong naririnig mo, kung anong nadadama mo. Amen? Kung ikaw mabuhay sa pananampalataya, kahit anong makita mo pa, kahit anong marinig mo pa, kahit anong madama pa ng puso mo na dinadaya ka ng kaaway, mabubuhay ka sa pananampalataya. Pero kapag ikaw, nabawasan ka ng kumpiyansa sa Diyos, nako, sabihin ko na sa'yo, tulog ka pa, talo ka na. That's right. You lose the fight. Amen, mga kapatid? Ano pa? Disbelief. Ano yung disbelief na yan? Alam mo namang mali, pero sa'yo, totoong-totoo. Di ba sa psychology, what is disbelief? It is delusional. Delusional ka. Anong ibig sabihin ng delusional? Yung mali sa'yo, para sa'yo, totoong-totoo. Halimbawa, mayroon kang pananaw na kahit hindi ka maglingkod, pagpapalain ka ng Panginoon. You are delusional. Delusion yan. Mga kapatid, what is the greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. O pag di mo ginawa yun, you are loving yourself, not the Lord. Amen? Kaya nagkakaroon ka ng disbelief. Kapag mayroon kang disbelief, lahat ng mali para sa'yo tama. Kahit turuan ka ng tama, yung tama na itinuturo sa'yo, para sa'yo mali. Kaya pag ganyan tayo mag-isip, nako, ang kaaway, gustong-gusto ka. Bakit? Delusional ka. Madaling paikutin yung utak mo. Amen, mga kapatid? Totoo yan. Madali kang, the enemy, the Satan, is a great manipulator. Great manipulator. Great deceiver. Liar. Yan, ganyan ang kaaway. Papaniwalaan ka sa mga bagay na para sa'yo ay tama, pero maling-mali. Tunay yan. Kaya kapag yan, nalunod tayo sa ganyan, ang puso ng tao titigas. Totoo yan.
Kapag tumigas ang puso, kapag hasikan mo ng salita ng Diyos, dahil sa kanyang disbelief, tumatalbog ang salita ng Diyos. Kasi nga, hindi niya tatanggapin. Ba't tatanggapin mo ang totoo kung para sa'yo, yung totoo ay mali? Di ba, mga kapatid? Kaya yung mga bagay na yan pala, kailangan nating iwasan yung mga yan. Amen? Ano mang mga bagay na alam natin na mababahiran ang ating pananampalataya, ang ating mga paglilingkod, patungkol man ito sa ating pisikal, sa ating espiritual, sa ating kaluluwa. Kailangan natin mag-isip-isip ng mabuti. Dahil ang dyablo ay tuso. Kaya anong sabi sa Santiago? Yung mga nagkukulang ng karunungan sa inyo, manalangin. Humiling ng karunungan. Kapag nagkukulang tayo sa karunungan, nagkakamali tayo sa mga pagpapasya. Kapag nagkamali tayo sa mga pagpapasya, nahuhulog tayo sa ating mga sariling pagnanasa. Kapag nahulog tayo sa ating mga sariling pagnanasa, James 1:14, nagkakasala tayo. Kapag tayo nagkakasala at iniingatan natin yung kasalanan, yan, kahit ika'y ligtas na, yan ang nagdadala sa iyo sa kamatayan. Kaya mga kapatid, kakaunting panahon na lang mayroon tayo. Yung kaunting panahon ba, ibibigay mo pa sa dyablo? Ba? Napakalakas naman ng dyablo sa iyo. Hallelujah. Dapat kung may malakas sa buhay natin, ang Diyos lang. Amen. Kaya if we will give in ourselves to the enemy, I'm telling you right now, you lost the battle. Mga kapatid. Kaya anong gagawin natin? Matthew 26:41. Bakit mahalaga ang panalangin? Kaya yung review, mahalaga ang review. Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Gustong-gusto mong magawa ang kalooban ng Diyos, pero ang espiritu mo'y mas nananaig ang laman. Nadadala ka ng iyong laman. Kapag nadadala ka ng iyong laman, nadadala ka ng iyong pagnanasa. Amen? Kung bakit tayo nananalangin, mas pinagniningas natin ang espiritu. Kapag mas maningas ang espiritu, kahit anong gustuhin ng laman, malalabanan mo ang laman, makakaiwas ka sa tukso. Alam nyo, kanina nga nagbubulay-bulay kami ni Elder Beats. Yang espiritu ng kasalanan, gumagapang yan. Gumagapang yan, mga kapatid. Kaya kapag nabisto mo na ang espiritu ng dyablo, dun pa lang, tabakan me. Tagalog na ng tabakan. Tabakan me. Sibakin mo. Right there and then. Tagain mo yan agad-agad. Ipanalangin mo agad yan. Alam nyo, kapag ikaw nagkibit-balikat sa espiritu ng kasalanan, hindi lang ikaw madadaya. Pati ang mga tao na nakakasalamuha mo, madadaya ng kaaway. Lalo pa na kung ang mga kasama mo'y ganun din. Mga kapatid. Kaya kung magkakaisa tayo sa ganyang espiritu, nako, ngayon pa lang talo na tayo. Di ba, mga kapatid? Kaya dapat, kung tayo ay natuturuan, nasasaway, magpasaway tayo. Amen. Hindi ko sinabing magpasaway tayo, ha? Baka yung take the other meaning. Pag tayo nasusuway, magpasuway tayo. Amen. O kapag tayo nare-rebuke, magpa-rebuke tayo. Amen? Mga kapatid, huwag naman yung ikaw, rebuke ka ng rebuke, yung sarili mo, di mo nire-rebuke. Mga kapatid, alam nyo, sa kasalanan, walang maliit o malaki.
Pantay-pantay lang na kasalanan yan. Amen. Pero ang makakapagsalba sa atin para tayo makaiwas, ang panalangin. Praise the Lord. Kaya sa biyaya ng Panginoon, ang panalangin ay hindi lang isang tradisyon sa atin. Ito ay paraan ng pagtakas sa mga gawa ng dyablo at gayon din sa panahong darating. Kaya biyaya ng Panginoon, we are prepared tonight for our prayer. In your personal prayer, whatever it is that you cannot overcome, ipanalangin mo ito. Your earthly desires, na ikaw na lang ang nakakaalam, ipanalangin mo ito ngayon sa Panginoon. Halimbawa, katamaran, ano pa, katigasan ng ulo, Amen. kalaswaan, kalibugan, o ano pa yung mga yan? Ang dami-dami ng mga yan. Paglalasing, mga bisyo, kapalaluan, pita ng laman, pita ng kung ano pa man yan, ikaw at ang Diyos lang nakakaalam. Amen. Ipanalangin pala natin dapat yan. Amen. Yan ang ipapanalangin natin ngayon. Amen. Amen. Yung mga kasalanan tayo na lang ang nakakaalam. Lord. Alam niyo, mahabagin naman ng Diyos eh. Pero sabi nga sa pagbubulay, huwag ka lang magsisi, magbago ka din. Praise the Lord. Amen, mga kapatid. Yan ang ating papakanasain. Tulungan tayo ng Diyos na mapagtagumpayan anuman ang mga bagay na pagnanasa ng laman na binabahayan ng dyablo. Yan ang ating ipapanalangin sa gabing ito. Sa ating prayer in agreement, patuloy nating ipanalangin ang mahal na apostol, ang ating mga church leaders, ang mananalangin po sa ating season of expansion. Hilingin natin, sino ang magbo-volunteer dito na manalangin?